Nandito ako ngayon sa bahay ng aking kaibigan kasi uwi na daw siya sa Pinas. Pinuntahan ko siya ngayon. Hindi off ko ngayon. Ito yung pagkain namin guys. Masarap kayo siya, ay no? Masarap yung manok niya. Saka yung kasi madali ako mabusog pag makainom ng iron. Ito yung sauce guys. Kasi yung vlog ko halos kapag kain. Parang mga dinikdik na onion, bawang, saka yung chili, saka may may mga halo-halo. Guys, hindi ko pinapakita si Irene sa video dito. Sumasagot naman siya pero hindi ko siya pinapakita kasi nangangayat siya ng husto. Hindi naman siya pangit. Maganda si Irene. Kaya lang ayaw ko ipakita sa video. Hindi time uuwi na siya. Siya ay aking long time friend. Napagkatagalan natin magkakaibigan. 2011 siya nauna dito sa Turkey. Nauna sa akin. Dito kami nag-meet. Pero galing din siya ng Israel. Ako galing din Israel. Tapos nagpang-abot kami sa Istanbul dahil naalala ko nung nagkasakit ka ng flu yata yun. Sabi mo samahan mo ako dito kasi walang kasama sa bahay. Kasi iba-iba tayo ng flat noon. Iba-iba kami ng boarding house. Ako noon, available ako noon, wala akong trabaho, nakahanap pa. Nauna siya dito, tapos nag-usap kami sa Istanbul pa kami na lilipat kami dito sa Ankara. Ang nangyari, nauna siya, sabi niya sa akin, "Cha, sunod ka na kasi mabait ang amo ko, niloloko na pala ako nito." Pagdating dito, yung pala napakasutil ang mga alaga niya. Sumunod naman ako. Iniwanan ko yung amo doon sa Istanbul. Sumunod ako sa kanya dito. Ngayon, ipinasok ako agad doon sa doon ako. 2 weeks na ako doon, di ako komportable. Mabait naman yung amo. Kaya lang, hindi ako komportable. Wala pa akong space. Nakakatulog lang ako sa kwarto ng mga bata. Twins yung bata. Si Ay naman nagtrabaho doon sa pangalan pala na kaibigan ko si Irene. Ay ang tawag ko. Si Ay naman nagtrabaho ka doon sa yung sutil mga bata ay. Yung sabi mo hinuhubaran ka. Tutulungan ka doon. Tapos nagkumuha na kami ng boarding house, sarili ng boarding house. Matagal-tagal din kaya nagsama noon ay no. Tapos nung lumipat sila ng boarding house, nag-decide akong lumipat sa ibang boarding house. Kaya akala niya, hiniwanan ko na siya. Pero hindi niya alam na sa dibdib ko pa rin siya. Yung gano'n. Ako, nagbukod ako. Nakahanap ako ng... Nag-on-off na ako dito noon. Ang hirap ng ko noon. Sitwasyon na. Pilipat-lipat ng amo mo na. Kasi ganyan dito eh. Ang makakita ka ng fit sa'yo. Nakarating pa ako ng Istanbul. Pagdating sa Istanbul, si Ay naman dito pa rin sa Ankara, hindi na bumalik sa Istanbul. Hanggang yung boarding house niya doon, niransak yung boarding house niyo niransak ng magnanakaw. Paano yung mga gamit mo doon? Wala na. Ayan. Yung mga gamit mo doon sa Istanbul ba? Niransak ang boarding house yun? Nawalaan na lang. Hindi ko natin alam. Kasi hindi na niya binalikan doon. Tapos wala na. Iniwan na yan. Ninakaw yung mga gamit nila. Niransak. Tapos ako naman, bumalik pa rin ng Istanbul. Nang dumating yung anak ko dito. So, at that time, wala na rin akong visa noon 11 months ay. Cut na yung visa ko. Bumalik pa rin ako sa Istanbul pero hindi pa higpit noon. Nagta-travel pa rin ako sa Istanbul, Ankara ganun, kahit walang papel. Pagkatapos noon, hindi ako nakahanap ng matinong amo doon. Bumalik ako dito kasi tinawagan ako ni kapatid ni Mayat. May matanda nga daw alaga kasi gusto ko matanda. Nung na ako dito, hanggang ngayon yun pa rin ang alaga ko. 11 years na ako doon sa kanya. Hindi pa rin yumaman. 11 years ang dito. Hindi pa rin yumaman. So at least nakaka-survive, diba? Ganyan lang talaga ang buhay OFW. Guys, huwag niyo isipin na
kumu OFW, maraming pera. Kaya nga. Hindi ganon. Survive lang din kami dito guys. Ang totoo, survive lang kami dito. Kaya, ganyan ang, wag isipin na mayaman, kumu OFW ka, mayaman, hindi ganon. Kasi, hindi ko lang pinapakita si Ay kasi, pakita ka? Hindi na. Huwag na lang. Uwi siya kasi may sakit siya, nagkasakit. Alam mo ay, yung isang kaibigan ko, mas bata pa sa atin. Yun nga, nag-day off siya, nakulap siya ay. Hindi niya alam kung bakit. Siguro sobrang pagod siguro, no? Katawan natin. Minsan sumusuko na rin ng mga katawan natin eh. Hindi rin natin tawag nito, malaman ba na ang mga katawan natin ay mga gastado na talaga. Yun ang buhay OFW. Basta ang friendship namin ni Ay, malimutin naman siya o hindi. Basta always friend pa rin kami. Minsan kasi nung nalaman kong, minsan na kami magkikita dito guys, sa totoo lang. Kahit nandito lang kami sa Ankara. Kasi hindi ko noon oras lang ay 5 hours lang eh. So itulog ko na lang. Pero ngayon, nag 24 hours ako nang nalaman kong nagkasakit siya, na-admit siya sa hospital, kakalabas lang niya at uuwi na siya. Nag-spend talaga ako ng time para sa kanya dito ngayon. Kasi, ganyan, talaga magkaibigan, di ba? For better, for worse yan, para mag-asawa. Sinamahan ko siya dito, tinawagan ko. Alam mo kung anong sabi niya? Sino ka ba? Sabi niya, nasaan ako? Sabi ko, alam mo, mangik niya kaya ako nung kausap kita, hindi lang ako napahalata sa'yo. Sabi ko, hindi na ako kilala ng aking kahanong. Kaya, nang nalaman ko, nag-spend na ako ng time dito. Kasi ito, anytime, inaayos lang ng embassy, uuwi na siya. At least, nakabanding ko pa siya. Yan ang friendship. Kahit saan man tayo, still forever pa rin tayo. Oo, biro mo, katagal na nun na. 2012 kami nagkamit sa Istanbul. Now, sumama pang loob nito guys kasi iniwanan ko siya sa apartment. Sabi, hindi daw ko true friends. Hindi ako ganun. Nagkataon lang, nag-decide ako umalis sa apartment namin. Gawa ng sa trabaho ko yung mahirap na para sa akin dito. Kasi noon naalala mo ay nagkasakit din ako sa boarding house natin dito sa Kennedy. Na nagka-facial palsy. Yung natabingi ang mukha ko dito guys. Nagulat lang siya kasi ito, karumit ko si Ay. Ngayon, paggising ko, nag-utal-utal na ako. No? Ang dami daw mga pinagdaanan dito ay. Kasi nga, dito may medyo heavy pang snow dito eh. At that time, live out ako. Pareho kami live out. Siyempre, pag ligo, ilan kami, 4 kami live out sa boarding house. Schedule kami sa ligo. Pagkatapos ligo, ayan na, naghahabulan na sakyan sa mga minibus. Minsan ako natakbo ako, basta ang buhok talaga. Doon talaga ako napurungan nung nagtrabaho ko, grabing plansa ko doon sa amo ko ay. Nang pag-uwi ko, walang bus, walang taxi. Kasi holiday yun eh. Tapos wala akong masilungan doon sa sa tawag nito sa gaseous mampasya pa ako. Galing ako mainit ang katawan ko. Tapos alam mo yung pilik mata ko na anuhan ng snow. Puro snow na pati kilay ko, pati ulo ko nanigas ng snow. Doon ako napuruhan. Pagka ilang days lang, paggising ko, tabingin ang bunga ko. Iyak na ako kaya. Sabi niya, ano ba yung sinasabi mo, Justin? Hindi ko na maintindihan. Kasi nag-utal-utal na ako. Pero alam mo, guys, hindi lang ako nag-iisa na naka-experience ng ganon. Kasi sabi ng doktor, ini-insist ko sa kanya mild stroke. Mild stroke na ako. Sabi ng doktor, hindi, facial palsy yan ang sakit mo. Kasi common cases yan during winter. Marami akong pasyente ngayon, hindi na ikaw 30, pang 30 na daw ako ay na nagkaganon. Tapos sumunod si Chris,
Pag lipstick ni Chris, hindi natakdo daw yung lips niya. Bakit nanggawa si Chris sa kwarto na titiningnan ko? Na ano din yung mukha ni... Ni Chris. Tapos tawag siya mga friends niya kung sino makatulong sa kanya, dalhin siya sa hospital. Puro busy. Inaayawan daw siya. Sabi ko, tayo na lang dala. Punta tayo doon kasi mahirap din dito kasi magpa-doktor ka, wala kang torchit. So at that time, medyo may torchit na ako, medyo marunong na konti. Dinala ko siya doon. Naman, diba walang passport yun ay? Mga kolorom yung ibang kaibigan ko at that time. Sabi ng Sarap ng kanin. ito, masarap. Tapos ay sabi ng doktor, mabuting lang budget yung doktor ay. Yung doktor na ano siya, yung tawag nito, yung Arab na English din siya. Dito ko siya dinala sa may private na ano, hinanapan ng passport. Di ba si Chris walang passport noon? Galing siya Lebanon, lakad lang papunta, nag-backdoor siya noon. Sabi ko, ganito na huwag kang maingay. Dok, ang passport niya, nirenew namin doon sa embassy ko. Tapos, hindi pa binalik sa amin yung passport. Ganun ba yun? Pag mag-renew, hindi balik. Sabi ko, iwan ko, hindi binalik. Kasi isabay na doon sa bago. So, nagit na ng doktor ay. Nagit ng doktor. Hindi daw pwede sabi na kasya, hindi pwede na na walang passport kasi mga foreigner kayo dito. Sige, alis na lang kami. Alam mo, naawa yung doktor. Inutusan yung nasa counter na habulin kami sa labas. Tapos, nang hinabol ko sa labas, itungtuwa kami. Dinala siya doon sa baba kasi ng clinic, in-injectionan siya ng doktor. Tapos inano siya kasi alam pala ng doktor na common cases yan pag lamig. Tapos tawa pa noon eh. Pagdating sa taas ay tapos na tumawag pa ng doktor, huwag daw pabayarin. Libre kami noon. Na awang-awa talaga ang doktor sa amin. Tapos na ako naman naka-recover din ako, dinala din ako si Irene na kasama ko, si Nitnit, at saka si Ilian, at saka si Faik, no? Napunta tayo doon gabi. Punta tayo doon sa may clinic. Walang clinic at that time kasi Sunday yata. Tapos, dinala nila ako doon sa may Sangkayan na hospital. Buti nga natatanda mo pa eh. Ako nakakalimutan ko na yata. Kalimutan na yung ako, tandang-tanda ko pa noon. Tapos, ginagaya-gaya pa nga ako ni Faik noon eh. Sabi niya, daw, mahirap pala pagka basa ang buhok mo tapos malamigan ka. Ako, hindi ako nag ingat. Narinig ko na yan sa mga matatanda na delikado lumabas pagbasa ang buhok. Kaya tuloy, natabingi ang mukha ng di oras. Guys, to be continue tayo. Part 1 ito sa kwento namin sa buhay ni Irene bilang OFW. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you for watching.